Hello guys! So ngayon ay nagluluto ako ng mausok. Nagluluto tayo ng champurrado. So yan ang ating mamayang kakainin. Titikman natin kung ano ang lasa ng ating champurrado. So ito yung ating ilalagay sa ating champurrado. Cocoa tablet. Masarap yan. Naka-individual wrap siya. So isang ganito isakto na dun sa ating nilulutong champurrado. Kasi masyadong matapang to. As in, concentrated siya ng cocoa. So, lagay na natin yung ating cocoa powder sa ating nilagkit. Nilagyan ko pala to ng pandan. At meron kaming tanim sa labas na pandan. Kaya, napakabango niya. Napakasarap. At napakasustansyang almusal. Oops. So, isang ano lang siya. Isang ganito lang siya. Sakto na siya dito sa ating nilulutong champurrado. So, ayan siya, guys. Halo-halo. Meron na pala tayo dong stand ng cellphone, pero hindi pa natin nabubuksan. Galing kay Shopee. Nakakalimutan ko siyang i-open. So, pag nag-vlog tayo ng ating pagkain mamaya, sana maisabay natin, hindi natin makalimutan. So, ayan yung pandan natin. Kumuha lang ako doon sa aking munting hardin ng pandan. Hindi na tayo kailangan bumili pag tayo ay nangailangan. So, halo-halo. Pag nadurog na yung buong, yung tableya na yan, iitim na yan. Maganda ng tignan yan. So, purong malagkit to. Kaya, napakasarap. So, mamaya tignan natin kung ano na nangyari. Ito na ang ating champurrado. Uy, masyado siyang masarap tignan. Lagyan natin ng asukal. So, ang paglalagay ko ng asukal is 2 tablespoon lang. Kasi, baka sumubrang tamis. So, ang ginagawa na lang ng mga anak ko ay ina-adjust na lang nila pagkakain na sila. Tingnan nyo. Napakawapot. Yan ang gusto nila, malapot. Ayaw nila ng masabaw. Diba? So, after ilang minutes lang, okay na yan. Papatayin na natin. At masarap ito with milk. Evap or powdered milk. So, see you again later. So, ito na guys, ang aking breakfast for today. Ang aking nilutong champurrado. Nilagyan natin ng gatas na malabnaw at gatas na powder. At samahan natin ng eggnog cookies. At syempre, hindi mawawala sa almusal ang ating coffee. At habang nanonood tayo ng DZMM, balita. At mukhang merong masamang balita na nangyari sa isang DPWH former undersecretary. Stay tuned. Let's start eating. So, ang ating pagkain for today ay champurrado. So, ang aking mata ay parang bagong gising talaga. So, nagluto tayo ng champurrado para sa almusal. Halo, 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 halo. At medyo malamig din ang panahon ngayon. Hindi siya ganun kainit. Sarap. Yung kape ko nga, hindi na mainit kasi natimpla ko ng maaga. So, ito yung ating champurrado. Diba? Ang sarap. May kasama siyang gatas, Ayan ang gatas niya, Ayan. So, ang aking mata ay parang talagang bagong gising. Muna tayo ng balita kasi kaya na parang na ko yung USEC ng DPWH natagpo ang patay. So, hindi natin kung ano yung buong storya. Yung CNN pinapanood ko minsan naman yung DCWB. So, depende sa mood. So, ito yung eggnog. Sarap to wala kasi tayong pandesal. Masarap sana pandesal sa sausaw sa champurrado. Eggnog na lang. Alos tayo ng upo. Wala tayong ayos. Parang wala man lang. Kapulpos-pulbos.
Ha? Ay, sorry. Si ano? Richard Gomez daw. Merong binatukan. May binatukan tapos basta isa daw sa sa SEA Games. Totoo naman, inamin naman ni Richard Gomez na binatukan talaga niya yung lalaki. Parang president yun ng Philippine SEA Games. Ang kwento kasi niya, para daw hinakausap yata niya tapos tinalikuran yata siya. Parang gano'n, hinabol niya. Binatukan niya. Sarap ng champurado. Pag nilagay mo talaga yung cocoa, yung yun yung binibili ko na parang tableya. Masarap. Hindi siya Ricoa, ibang brand. Nakalimutan ko. Ayun, nakalagay sa X, di ba yung sabi na daw, estudyante nahulog sa bangin. Estudyante, bakit ba ginagawa niya? Bata sa bangin siya. Nakakatuwa yung tandem ni Alvin El Chico tsaka ni Doris Vigornia. Or sila mga kalokohan. Dami naman kasi mga ghost project. So ngayon naglalabasan yung mga palpak na ginawa ng DPWH tsaka ng mga contractor. Dagsa na naman daw yung mga sasakyan sa NLEX, SLEX. Maraming mag-uuwian kasi di ba lapit na magpasko. Holy Week. Christmas pala. Christmas season. Binatukan pala ni Richard Gomez, yung president ng Fencing Association. Kasi meron daw isang parang candidate or yung kasali sa SEA Games na pinalitan, tinanggal. Kasi nga may attitude daw yung yung bata, hindi daw nagtitraining masyado, tapos nag-absent, kaya pinalitan. Yung pinalitan na yun, tiga-ormok, di ba tiga-ormok nga siya. Nalaglag sa bangin. Ba't siya nang ginagawa niya sa bangin? Hindi kaya parang siguro talagang gusto niya magpakamatay. Guilty talaga siya. Nakakatakot. Sabi nila kasi pag nagpakamatay ka, yung kaluluwa mo, hindi mo pupunta sa heaven, o pupunta sa, alam mo na kung saan. Diba? Siguro na muna siya. Humingi ng tawad. Si Richard daw, hindi walang plano mag-sorry doon sa sa binatukan niya. Tikman natin, sausaw natin tong eggnog sa champurado. Dami mga mayayabong sa daan. Pati yung kapatid ni Pokwang, tanggalan tuloy siya ng ng driver's license kasi nambatok din. Nambatok na yung magkakariton. Siyempre, tas amoy amoy alak. Kaya ayun. Tinabihan daw ni Cabral si driver niya na iwan muna siya sa Cannon Road. Tapos balikan na lang daw siya. Bakit gano'n, no? Ba't siya magpapaiwan doon? Kalagitnaan ng daan. Tapos binalikan daw ng driver. Hindi niya nakita doon si Cabral. So, siya, hinahanap niya sa hotel or gano'n daw. Tapos, wala pa din. Sumingi na siya ng tulong sa mga pulis. Tapos nakita nga na nalaglag sa daw, sa bangin. Pero syempre, hindi natin alam, di ba? Siya na naman nakakaalam kung talagang talagang gusto niya magpakamatay or what. May mga ibang mga comment, baka na konsensya na daw. Pero dapat talaga may managot sa yan sa mga, yung pinakamataas talaga yung pasimuno, kasi yung dyan.
May mga nakulong na nga, pero yung pinaka-mastermind, wala pa. Ano nito kaya? Gusto ko dito, meron na tong wheelchair, meron na tong brace neck. Natandaan nyo dati si Gloria Macapagal, yung nakulong. Unti-unti nagkakaroon ng wheelchair, brace neck, nagkakasakit. Nakakaano. Kasi nung nakalabas to si former President Gloria, diba, masigla na ulit siya, diba? Ayan. Ewan ko lang to si Diskaya. Pero si Diskaya, alam ko may mga sakit din talaga siya. So yan, yun yung mga kabayaran sa mga ginagawa nilang mga pangit, mga kasalanan. Ngayon sila nagbabayad. Diba? So kailangan talaga maging mabait tayo. Pilitin talaga natin maging mabait tayo. Sarap din to, egg dog. Kadalasan mga baon to ng mga bata. Sobrang tagal na nito. Mga anak ko, mga maliliit pa. Nag-aaral, baon nila to. Kaya na pagising ko, parang masama yung pakiramdam ko kasi parang sisipunin. Hindi ko alam kung allergic na naman to. Dahil nga sa pagmalamig sa gabi. Tapos maalikabok kasi may ginagawa nga dito sa likod namin na simbahan. Kaya syempre alikabok nun. Kaya nakasara yung mga bintana. Pinapasara ko yung bintana para hindi pumasok. Kasi diba pag may allergic rhinitis ka sensitive yung ilong mo sa mga alikabok. Sabi nga yung President Bongbong daw. Marami daw magkakaso sa kulungan. So yun, si Diskayan, nasa nakakulong na. Kasi may mga iba pa, yung mga DPWH sa mga local, sa mga LGU, sa mga probinsya. O ito isa, yung former DPWH Bonoan. Siya yung pinaka-head, secretary talaga siya. Si Cabral kasi USEC lang, ito secretary Bonoan. Wala pala siya sa Pilipinas, sa ibang bansa. Hindi pa daw bumabalik. Walang tago na din. Wala naman kasi siyang whole departure order. So, pwede siyang magbiyahe. Kalumpit. Nabanggit yung kalumpit, nawawalang pondo daw. Project. Naku, naging baha nga. Hindi ba lang yung tatay ko dyan nakatira? Naging baha. Pero nung mga nakarang araw yata parang hindi. Pero tataasan naman daw kasi mag-high tide. Dapat tayo matapos. Gusto yun natin egg dog. Tingin hindi umuulan ngayon. Hindi. Naku, baha-bahan na naman. Kasi marami nasusunugan ngayon, no? Para may mga napanood ako ng mga nasunugan. Yung isang kailan ba yun? Kahapon yata yun, ewan ko. Tapos daw, narunog yung mga bahay sa Quezon City. Yung aso niya, ay nilabas niya na. And then, bumalik daw yung aso sa bahay. Hala, nasunog siya. Kawawa. Iyak na iyak nga yung anak. Yung anak nung may-ari ng bahay. Siguro alaga niya yun. Kasi nga, inilabas na daw nila. Tapos, bumalik daw. Kaya yun, namatay. Kawawa na yung aso. Sarap ng champurado. Ito yung mga best na almusal, pag malamig, di ba? Pure kasi siya, pure malagkit. Tapos kokowa talaga siya. Tapos konting sugar lang. May pandan, yun yung nagpasabi ng pandan. Tapos na. Tapos na din. Wala na. So, hanggang dito na lang yung aking video. Don't forget to subscribe, to like. See you again on my eating video. Bye guys. God bless. Good morning again.